So, good morning po ulit. Here is my week 15 presentation. And for week 15 po, we talk about the Telehealth Act of 2012. So, just like week 14 rather, we need to evaluate this act or the House Bill number 6336 and then pick two sections and suggest any revisions if any. So, I chose 3 po na sa tingin ko ay kailangan ng revisions or ng improvement pa po. So, to start, yung unang-unang napili ko po is Section 8, which is the National Telehealth Board. So, sa section na ito, pinag-usapan po yung pagbuo ng isang National Telehealth Board which will serve as the executive body ng National Telehealth System, and it shall be composed of 12 members and shall be co-chaired by the DOH and the DOST secretaries. So, andyan sa baba po yung mga members na bubuo dito sa Telehealth Board. So, ang aking suggestion po dito, kasi po napansin ko, yung mga members na bubuo dito sa board ay parang puro sa public sector. So, hindi ko po nakita rito yung representative ng private sector. Unless po, kung yung executive director of the National Institutes of Health ay private sector. Pero sa tingin ko po kasi, I'm not sure po, correct me if I'm wrong, pero sa tingin ko yung sa National Institutes of Health ay public sector pa din. So, ayun. Dito ay ang suggestion ko po is to include pa representatives ng private sector. Bakit ko nasabi na dapat ay mag-include pa ng private sector? Siyempre po, based on my experience working sa public health and sa Department of Health, isa po sa pinaka key factor para maging successful ang isang program or isang proyekto ay yung magandang relationship between the public and the private sector. Yan talaga yung isa sa mga dapat meron para maging matagumpay yung project mo. So, definitely, dapat merong mag-represent ng private sector dito sa National Telehealth Board. So, yun po ang aking suggestion for the Section 8. Ang next ko pong napiling section is Section 10, which is the establishment and accreditation of telehealth centers and telehealth practitioners. So, gusto ko lang mag-focus po dun sa second and third paragraph or second and third sentence, which is the National Telehealth Reference Center shall establish regional telehealth centers in each region in a DOH retained hospital. This is in order to make accessible to the public relevant telehealth services compliant with the standards approved by the National Telehealth Board upon the recommendation of the NTRC. So, ang pagkakaintindi ko po kasi dito is yung National Telehealth Reference Centers ay mag-i-establish ng isang telehealth center sa bawat region. Ibig sabihin, isa lang siya per region. Doon po ako nagkaroon ng issue or ng problema. Kasi alam naman natin na bawat region ay hindi lang naman iisang probinsya ang bumubuo dyan. Maraming probinsya. And ang suggestion ko dito, bakit na lang hindi po maglagay ng point person or ng tao dun sa mga Department of Health Extension Offices sa bawat probinsya. Ano po ba yon? So, to make my point clearer or para mas maintindihan nyo yung sinasabi ko, meron po ako ditong parang graphical presentation. So, in front of you is the map of Region 4A and Region 4B. Region 4A is Calabarzon and Region 4B is Mimaropa. So, based dun sa sentences dun sa section 8, ang
nais nila ay magtayo daw mag-establish ng isang regional telehealth center. So, halimbawa po, sa Mimaropa, napili nilang lagyan ng telehealth center ang Romblon. So, lahat ng ibang probinsya, dito tatakbo kapag may kailangan sila. Regarding sa telehealth. So, kung ikaw ay taga Mindoro provinces and ikaw ay taga Marinduque, sasakay ka po ng Roro mula sa probinsya nyo papunta ng Batangas Port kung ikaw ay taga Mindoro, at kung ikaw naman ay taga Marinduque, papunta ng Dalahigan Port sa Lucena, Quezon, which usually takes 3 to 4 hours po maximum. Ngayon, pagdating mo sa Batangas Port, maghihintay ka for ng susunod na biyahe o ng Roro, papunta po siya ng Romblon, which usually takes 8 to 10 hours ang biyahe papunta dyan sa Romblon. Ganyan po kahaba ang babiyahihin ng mga taga Mindoro at mga taga Marinduque para lang makapunta sa Romblon kung nasaan ang telehealth center. Ngayon, kung ikaw naman ay taga Palawan po, sasakay ka ng eroplano papunta ng NCR or ng Pasay, which usually takes 1 to 1.5 hours maximum. Tapos babiyahe ka ng bus papunta ng Batangas Port which takes 3 to 4 hours, and then maghintay ka for susunod na biyahe ng Roro papunta ng Marinduque ng Romblon, which takes 8 to 10 hours nga. So, mas mahaba pa ang ibabiyahe ng mga taga Palawan para lang makapunta ng Romblon. So, 'di ba, parang sayang po yung oras mo ng kakabiyahe mo, tapos para lang makapunta ka dun sa telehealth center na nasa Romblon, na kundi lang din naman yung tatanong mo or kailangan mo, 'di ba? Parang sayang yung oras ng biyahe kung sa isang telehealth center lang sa isang region. Ngayon, ang suggestion ko ganito: ang Department of Health po, syempre merong mga regional offices yan. Yun nga, katulad sa amin, sa Region 4B, Mimaropa, yun ang aming regional office na nasa QC. Bawat probinsya po ng Mimaropa, meron kaming tinatawag na DOH extension offices. Parang ito yung ito yung counterpart namin sa probinsya. Ito yung extension namin sa bawat probinsya. Ang suggestion ko, maglagay na lang po ng point person or ng tao na maghahanda ng telehealth sa bawat DOH extension offices para bawat probinsya, halimbawa, ayan, yung mga stores na yan, yung extension office, at nandyan yung point person. So, bawat probinsya, may kanya-kanya silang sariling matatakbuhan na tungkol sa telehealth. Hindi na sila babiyahin ng napakahabang oras para na pumunta sa isa pang probinsya kung nasan yung telehealth center. So, yun po. Yun, klaro po ba? Yun yung aking suggestion doon sa section 10. And yung pinakahuli po na section na napili ko is yung section 14, which is the financing. So, nakalagay kasi dito, merong initial funding na 130 million pesos itong act na ito. So, unang-una pa lang, unang nabasa ko po ito, sabi ko sa sarili, parang ang liit. Parang 130 million lang. Parang kulang po. Personally, wala akong alam kung magkano ba talaga ang budget sa mga ganitong programa. So, nagtanong po ako sa mga program managers namin sa opisina. Tinanong kasi, mas nakakaalam sila kung magkano bang budget ang i-allocate sa mga programa nila eh. So, tinanong ko sila, sa tingin niyo po ba sapat itong 130 million pesos para sa ma-accomplish yung mga activities na nakasaad dito sa act? Kasi para sa akin po, sabi ko, medyo maliit siya. So, ang sagot po nila sa akin,
maliit nga. So, parang kulang po yung budget na 130 million kahit sa initial funding lang. Actually nga po daw, dapat nga mas malaki ang budget sa initial funding kasi dito mo i-establish, dito mo sisimulan lahat eh. So, kailangan medyo malaki ang budget. Lalo na kung gagawin po yung paglalagay ng imbes na isa per region. So, probinsya meron. So, ayun. Medyo maliit po dito. So, ang suggestion ko, medyo taasan ng konti. So, that's it po. Yun ang mga napili ko. Section 8, the creation of the National Telehealth Board. Section 10, which is the creation of regional telehealth centers. And section 14, yung financing po. Last na lang po pala, na actually natuwa ako na meron pala tayong Telehealth Act of 2012. Though, hindi ko sure kung na-push po ba ito for implementation. Kasi parang wala po ako naririnig na ganito. Ngayon ko lang siya nabasa and ngayon lang ako naging aware na may ganito pala. And sana kung hindi man siya na-push, in the coming years or in the coming sana ma-push siya or maging talaga siya, ma-implement siya kasi maganda to lalo na sa atin kasi we're pushing nga po for e-health, diba? So magandang meron tayong magiging basis or guide kung paano patatakbuhin ang telehealth dito sa bansa natin. So that's it. That's my presentation for week 15. Yung next po is 16 and 17, and I personally consider those as my favorite weeks or assignment. So, yun po, I'll be back.